para gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, para mahalin mo ang kapwa mo, para unawain mo ang kapwa mo, para pagbigyan mo ang kapwa mo, para damayan mo ang kapwa mo. Subalit, may tagabuhay sa lahat ng patay. Patay ang pag-asa, patay ang pag-ibig, patay ang pananalig, patay ang pananampalataya, patay ang katauhan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mabuhay kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Paano nga po kung minsan pagtitiwalaan ng tao ang nagpapakatotoo, samantalang kung minsan nakikita mo kay gandang mangaral, kay galing mangusap, subalit hindi naman niya kayang gawin. Kaya po, kayo kung pinaghaharian ng Ama, binigyang pagkakataong maging matalino kayo sa pangungusap, sa pagtupad, sa paggawa, maging matapat po kayo at maging makatotohanan. Para nang sa gayon mamatay sa kapwa nyo, yung hindi pagtitiwala, kundi ang mabuhay ay paniniwala. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat nang dahil sa hindi tamang gawa ng kanyang kapwa, ang nagpapakatotoo ay nadadamay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't anong tinuran sa Kristo? Gusto pang lagpasan ng Diyos. Anong karapatan niya? Dinaig pa si Moises. Hindi baga mga mahal ko? Ang tanong nga po ng Ama, kung wala nang magpapakita ng katotohanan at magbibigay ng katotohanan sa inyo, paano nyo mababatid ang katotohanan? Subalit kung pinakikita man at pinababatid ang katotohanan araw-araw, ilan din naman ang nagtitiwalang tumatanggap na nilalang. Mga mahal ko, suriin nyo ngayon ang sarili nyo. Matatanto nyo kung isa kayo sa nakinabang, sa pinakinabangan ang alay ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Ang tanging hiling ko, kayo'y magdarasal upang matuwa kasama nating lahat. Kapag natapos na bakasyon ninyong lahat, kasama ko kayo. Mahal ko mga kapatid ko, hindi hahayaang matukso ng iba. Laging kasama nyo, ngayon kailan pa man, walang katapusan. Magtulong sa kapwa, nais ng Diyos Ama, at mag-akay na kapatid ninyong mahal. Bulag nilang mata ay inyong dampian upang makakita. May nag-text kay Apo Conchi, Apo, tulungan niyo naman po ako manalangin. Kapag inaaya ko pong magrosaryo, mag-chaplet ang asawa ko, ang sabi niya po sa akin, pinahihirapan mo ako talaga. Alam mo namang pag ako'y nagdadasal, nahihirapan ako. Kapag inaya ko pong magtungo sa dambana, talagang pinarurusahan mo ko. Sapagkat alam ko po, hindi siya nagsasalita ngayon. Alam ko po, alipin siya ng kalaban. At tulungan mo po ako maging matatag. Tulungan mo po ako. Mga kapatid,
Paano nga ba makakanta ng tao ang liwanag? Paano ka nga ba makikibaka sa liwanag? Paano nga po ba makikibaka ang tao sa mundong ito kung hindi niya tatanggapin ang liwanag na dulot ng Ama? Tulad ng inaawit sa tuwina sa inyo. Liwanag ay kamti, pusong mapagmahal, landasing matuwid ay inyong matahan. Kababaan ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Batid ng tao, ang kababaan ng loob niya, ang kagalakan ng Ama. Ang kababaan ng loob niya, ang liwanag na dulot naman niya. Sino ang niya? Kayo, mga mahal ko. At sino ang nagdudulot din na niya? Ang Diyos Ama. Paano mo nga kakamti ng liwanag na mula sa Kanya na di mo naman nakikita, na di mo naman nasasapong, na di mo naman mahahagka ng liwanag na ito, para ipanahan mo sa sarili mo? Ito ay ang liwanag na tinataglay ng iyong kaisipan, ng iyong damdamin, na kapag ang naghari ay ang banal, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Katotohanan ang tinuturan ko, mga minamahal ko. Paano kakamti ng tao ang buhay? Ang tuwirang galang, ang tuwirang liwanag, ang tuwirang pagkatighaw, ang tuwirang lahat ng marapat. Pasubali ko sa inyo, ano nga baga ang dapat tuktin at gawin? Hanapin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, tandaan po ninyo at magsuri kayo. Kapag nais mong maging mataimtim ang panalangin mo, mayroong tumutokso sa iyo. Kapag nais mong magpakatotoo, may umaagaw sa iyo. Kapag nais mong ganap na magbago, maraming tukso sa mundo na inyaalay sa iyo. Subalit labanan po ninyo, at makakayang labanan iyan nang tatanggapin niyong makatotohanan sa buhay niyo. Walang dilid iba, kundi Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Subukan po ninyo na may oras na ibigay sa iyo ang Espiritu. Anak, susubukan kita, manalangin ka ng 3:00 ng madaling araw. Iilan lamang po ang makatutupad sa pasyenteng susubukan niya, sapagkat yung 3:00 na yun ay napakahirap na oras. Kung halimbawa ay nakatulog ka, hindi ka makatulog ng maaga, nakatulog kay 12:00, 1:00 na. Pagkatapos ay gigising ka ng 3:00, napakahirap tuparin. O kapag sinabi sa iyo, anak, gumising ka ng 6:00, sapagkat kung minsan gumising ka 4:00 at inaantok ka pa, mahirap gumising ng 6:00. O kapag sinabi sa iyo, anak, gumising ka ng 12:00, kung minsan inaantok ka naman ng maaga, napakahirap pumangon ng 12:00. Yan po ay sakripisyo. Tatandaan po ninyo. Sasabihin ng tao, ba't ka magsasakripisyo ka pa, ay tinubos ka na ni Kristo? Mga kapatid, tatandaan po ninyo, sa paglalabaman, kundi ka magsasakripisyong tingnan mo yung dumi ng nilalaban mo, hindi mo makikita ang dumi kung kusot ka lamang ng kusot. Kailangan gagamitin mo rin ang isip, ng mata, ng damdamin sa ginagawa mong paglalaba nang bumuti ang labahin mo. Tama po ba? Kaya mga mahal ko, ang lahat ay ginagamitan ng sentido. Kapag wala ang sentido kumun mo, wala kang magagawa, tao.
Halimbawa, nawalan ka ng pag-iisip, may magagawa ka pa bang tama sa buhay mo? Wala na. Yung pong mga taong nagiging alipin ng masama, nawawala ng kaisipan. Tama po ba? Yan po ang pawang katotohanan. Kahit na tao'y normal kung nawala na ng kaisipan ng dahil masama ang kanyang pumapasok sa isip.